At katulad nga ng sinasabi ko kanina, ito ang malaking problema natin. Mas malaki pa yung problemang kakaharapin natin. Pasok? Of Hormuz, nagbabanta ang Iran na isara rin ang isa pang daanan ng mga oil tanker na nagdi-deliver ng petrolyo. Kapag nangyari yan, lalong delikado ang supply natin ng langis. Narito ang Frontline News Abroad. Sa pagbagsak ng mga bomba sa giyera ng Amerika, Israel versus Iran, bulsa ng maraming bansa ang tinamaan. Hindi magkamayaw ang mga napasugod sa mga gasolinahan. Unahan, bago pa muling sumipa ang presyo. Meron na ngang gumagamit ng maruming langis. Kahit ang Amerika, ramdam ang problema kahit sila ang top oil producer. Isa sa mga dahilan niyan, ang ipitan ng Strait of Hormuz na siyang daanan ng mga oil tank. Katulad nito, ha? Alyado natin ang Amerika. Binigyan natin ng Amerika ng sandamukal na mga base militar dito. Yung EDCA sites, ilan yan? Siyam yan. Nabalitaan nyo na yung Amerika nagpadala dito sa atin ng langis. Di ba? Puro kayo Amerika, Amerika, Amerika. Galit na galit kayo sa China. Anong sabi ngayon ni Ano sabi ngayon ni Bongbong Marcos? Gusto niya nang makipag-usap sa China para doon sa joint exploration. Joint exploration. Hindi naman pwede makipag-joint exploration ka sa Amerika because yung Amerika walang claim dun. Yung China may claim dun. Dahil may claim yung China, may claim ka din, parehas man tayo may claim, baka pwede usap tayo. Minahin natin yung langis dyan, dalawa tayo may kinabang. 50% tayo, kaya 60-40. Wala kaming kapasidad, ikaw meron, baka pwede, usap tayo. Hindi ba? Ngayon, nakikipag na kayo sa China. Tinan mo, sino yung nakakapagpadala sa atin ng langis kamakailan lang, ngayon lang, sino? Russia. Kaninong kaibigan yan? Kay Bongbong. Ay, hindi pala. Kay Pangulong Duterte. Putang ina yan. Buti pa yung Russia nakapagpadala na dito sa atin. Yung China, kung maganda sana ang relasyon natin, nagpapadala na sana yan. May sarili din silang minahan eh. Yung Amerika, yung mga pro-American dyan. Sino may kasalanan netong gulo dyan? Amerika. Amerika, putang ina, bomba ng bomba tong Amerika at tong Israel. Patagal naman na away na yan. Away na Israel tsaka ng Iran yan. Pero itong Amerika nakialam na nakialam. Sinanksyon ng Amerika. Ngayon, lahat ng mga kaalyado ng Amerika na nagsusupply din sa atin. Putang ina, hindi makakuha ng langis ngayon dito. Di ang taas ng presyo. Nasaan yung Amerika? Yung Amerika ba? Nagugutom na yung mga kaibigan ko. My little brown brothers. They're hungry. They don't have oil. I have oil. I can spare them a few. Padala ako ng konti. Nagpadala na ba si Donald Trump? Hindi pa. Putang ina yan. Tapos Amerika kayo ng Amerika, away kayo ng away sa China. Ngayon, pro-China na kayo. Dahil may kailangan kayo. Ano Tariela, yung laki ng butas ng ilong mo, pwede ba kami kumuha ng langis dyan? Ina mo? Hayop ka? Na nagde-deliver ng petrolyo. Idagdag pa ang tangkang pagsakop ni US President Donald Trump sa Kharg Island na sentro ng oil export sa Iran. Sa galit ng Iranian Army, nagbanta silang kukontrolin pati ang Bab el-Mandeb Strait o ang Gate or Tears. Para din niyang Strait of Hormuz na daanan ng 10 hanggang 12% ng oil deliveries. Kung titignan sa mapa, imagine na 20% ng langis sa buong mundo dumadaan dito sa kabila sa Strait of Hormuz. Tapos dito 15%. So ilang percent na yun? 20 plus 15, 35% na yun. Malaki yun. Almost kalahati na yun ng supply ng buong mundo. Imagine. Haharangan nila. Pucha, patay tayo talaga dyan. may kalayuan ang Iran sa Bab el-Mandeb Strait. Pero malapit ito sa Yemen, nakuta ng militanteng grupong Houthi na binaback-upan ng Iran. Sakit sa ulo na naman sa mundo. Kung parehong tensyonado sa Strait of... Ayan dalawa yan ayan dalawa dito sa dyan at saka doon sa doon sa baba. Ano yun doon parehas dumadaan po yan, patay. Yari, di ba? 35% ng oil supply ng buong mundo madidisrupt. Meron man pagkukunan yung hindi dito, pero majority kasi lalo na crude oil. Ang supplier ng crude oil UAE ay Abu Dhabi, Iran. Yan yung Gulf. Yan ang crudo. Yung iba ng mga nakukuha natin sa iba, hindi crudo, mga mga gasolina yun. Importante yung crudo sa atin. Pati sa shampoo may crudo. Pati sa espalto may crudo. Pati sa yung mga damit natin, may crudo yan. Baka maghubad na tayo niyan. Tayo pa naman, ang bansa natin pa naman, naka-dependent sa crudo, patay. Kaya yari tayo. Kaya expect nyo na talaga mga kababayan na itong mga susunod na buwan, hindi lang araw, buwan, magiging talaga, magiging mahirap talaga. Kaya sabi ko nga, instead of us focusing on impeachment, why not focus na lang tayo sa paano natin lalagpasan ito? Kasi tangina,
Ano to? Walang kakwenta-kwenta tong impeachment na ito. Politika yan. Ang importante, buhay ng tao. Hormuz at sa Bab el Mandeb Strait para tayong pinapatayan ng gripo. Walang tutulong langis, magmamahal pang lalo ito. Sa ngayon, dinidelay ni US President Donald Trump ang pag-atake sa Iran habang ongoing daw ang negosasyon, bagay na ilang beses na ngang itinanggi ng Iran. Nakatakda pang makipagkita si Trump kay Chinese President Xi Jinping sa Mayo para pag-usapan ang gyera sa Iran. Nagbabalita Yari. Oh. Paano na ngayon? Ano nang gagawin natin ngayon pagka ganyan? Yan bang mga ginagawa niyong impeachment? Pag na-impeach ba si VP Sara, mawawala na ba yung problema natin sa ano? Mawawala na ba yung problema natin sa mga sa pagmamahal ng presyo, pagtaas ng presyo, mga hayop kayo. Tataas pa daw yung LPG. 1,500 kada tangke ng LPG. 11 kilograms na LPG. Ayan, tataas daw ng hayop yung 1,500. Oh, so patay tayo dyan. Pagka kumain ka sa Jollibee, nako po, tataas na presyo niyan, tumaas na LPG. Lahat ng pagkain gumagamit ng LPG. Hindi lang yung kotse kasi may mga kotse gumagamit ng LPG. Pero lahat ng sinusuksok natin sa sikmura natin, inunguya natin, gumagamit ng LPG. 1,500 ang itataas ng LPG. Diyos mio, ano na mangyayari sa atin yan? Magkano ng isang ulam niyan? Ang mahal na nga ng presyo ng bigas. Putang ina, yung pagluluto ng bigas para maging kanin, yung gagamitin mong LPG magmamahal pa. So kung dati 30 pesos ang isang kanin, hayop yan. Magkano na kanin? 100. Pucha, parang yung ano yan motivational rice ni Rendon yan. Nagkatotoo na. Oh, magkano na ang ulam ngayon? Ang isang order ng ulam. Dati ang order ng ulam 70, 65 pag gulay. Oh, magkano na? Magiging 120, 150 isang ulam. Paano na ngayon yung plano ng DTI? Di ba may plano yung DTI, yung lokal-lokang babae na 500 lang daw? Yung pang Noche Buena, tapos 150 pesos ang ginagamit bawat kain ng isang pamilyang merong 5 miyembro. Gago, no? Oh. Paano gagawin natin dyan? Sige nga. Kada kilo ang presyo ng LPG bukas. Simula pa lang yan ng utay-utay na price increase hanggang maging 1,500 pesos na ang kada tangke sa susunod na buwan. Narito ang Frontline Report. Aabot pa sa 35 araw ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa. Yan ang kinumpirma ng grupong LPG Marketers Association. Higit na mas mataas ito kumpara sa unang taya ng Department of Energy na 25 days. Kasama na raw kasi sa bilang ng LPGMA ang paparating pang bagong supply. Ang problema, hindi maiiwasan ng taas presyo sa kada tangke ng LPG. 90% kasi ng LPG sa Asia ay nanggagaling pa sa Middle East. Kaya ang ending, posibleng sumirit sa hanggang 1,500 pesos ang presyuhan ng kada LPG tank pagsapit ng Abril. Yung darating po na Sabado, ang magiging presyo po dyan, nasa range po ng 1,250 to 1,003. Sa April po, ang papasok po doon yung 1,400 and then after that, 1,500. Oh, March na ngayon. March 28 na. Oh, April na. 1,500. 1,500. Diyos ko po. Patay ako sa nanay ko nito. Yung nanay ko pa naman tawag ng tawag sa akin yung kada 3 linggo na ubos yung gasol. Oy, anak, padala kang pambiling gasol. Pucha yan, dati pag nagpadala akong pambiling gasol, yung 1,000, hindi na bumabalik yung sukli. Nagpadala ako sa nanay ko 1,000, minsan may sukli pa yun 100. Wala, ngayon, mantakin mo 1,500. Doble na, para ka nang bumili ng 2 tangke ng gasol. Sakit, kanina nagpakarga ako. Sabi ko nga diesel yung yung SUV ko eh. Nagpakarga ako ng 2,000. Pucha, sabi ko sa iyo, wag kang uubo. Hindi man tumaas yung, sabi ko, my goodness, ilang litro lang yung 2,000. Wala pang 15 liters. Sabi ko, patay tayo dyan. Nakita ko nga yung post ni Bisdak, nag-full tank sila, 6,500. Mapapa-full tank ka talaga eh. Full tank ina nyo. Mga hayop kayo. Ay, nako. Anyways, dasal lang, kapit lang. Sabi ko nga, wala, minalas tayo kasi nangyari to, hindi natin kontrolado. Mas maganda sana kung nakikita natin yung mga taga-gobyerno talagang nagtatrabaho, pero wala, nakikita natin na talagang tinatrabaho nila si Inday Sara lang. Doon yun ang nakakapikon sa lahat. Dami na natin problema, nakikita natin yung mga mababatas, imbis na tinutulungan tayo para mairaos to, tangina yan, puro politikang mga hudas na yan. O, tandaan na lang natin yung mga pangalan, mga muka ng mga hayop na yan. Baka sakali isama ninyo sa dasal nyo ngayong gabi. Prayers can move mountains. Sabihin nyo lang sa mga dasal nyo, sana kung mai-stroke din lang naman sila at magkaka-cancer din lang naman sila balang araw, ba't hindi na lang bukas? Di ba? Makabawi man lang tayo sa mga visit na yan. Maraming salamat mga bossing, kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Like, share, subscribe, pakulay ka naman, kuripot. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
totohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit